Hello, kamusta mga higala? Matagal din tayong di nakapag-upload ng vlog dito sa Charlie TV dahil medyo busy tayo ng mga nakaraang araw. Summer na nga pala dito sa Quebec, Canada, kaya pwede ka nang magsuot ng kahit anong t-shirts. Ang bilis ng panahon no? Isang taon na pala ako dito sa Canada at nakayanan natin ang lahat ng stress at hamon ng buhay dito sa ibang bansa. Kaya naman, tara, samahan nyo akong magbakasyon papuntang Calgary, Alberta, Canada. Local vacation muna tayo kasi wala pa tayong visa pa international. A long time no videos tayo na in-upload dito sa Charlie TV. Na-miss ko kayong lahat. So nandito ako ngayon sa Calgary Airport dahil magbabakasyon tayo ng 3 days. So ang bilis ng panahon, kailan lang ay dumating ako dito sa Canada. Ngayon 1 year na ako, so meron akong 10 days na vacation pero ang gagamitin ko lang ay 3 days. So, wala tayo ngayon sa Montreal dahil nandito nga tayo sa Calgary magbabakasyon. Samahan nyo ako. So, kagabi pa ako dito ng 12 a.m. So, pero alas 7 pa ang rent a car ng umaga. So, magpapalipas ako ng gabi ngayon dito sa airport. So, walang tao dito. Ako lang. Tingnan nyo naman. Ayan, tulog. Walang mga tao dito. So, ako lang. So, ayan. So, ang bilis ng panahon, So, wala tayo sa Montreal ngayon. So, walang French na salitaan dahil dito, English naman dito yata sa Calgary. So, samahan nyo ako dahil mamasyal tayo dito sa Calgary. Alas 6 na ng umaga, so papunta na kami mamaya. Kukunin namin yung nirintahan naming sasakyan. No? Dito lang ako natulog. Itong upuan na to mula alas 12 hanggang alas 12 hanggang ngayon alas 6. So alas 7 kasi yung pick up ng aming sasakyan na gagamitin para sa 3 days na gala dito sa Calgary. So ayan. Ang ganda dito, ang tahimik dito sa airport na to. So, ang lamig pa pala dito sa Calgary, unlike sa Montreal ay summer na. Sobrang lamig pa. 3 degrees. Oh, ay sa lamig. See you. Mexicano, amigo. Otro Mexicano. Otro Mexicano. Yeah, nakuha na namin guys yung sasakyan. So, papunta na kami ngayon sa aming Airbnb na Binox. Manok. Punta nyo na. Pero, ang lamig pala dito sa Calgary. Parang ang Montreal kasi, pwede ka nang maghubad, maglakad. Dito, napakalamig pa. So, nag-umpisa pa. So, yung permit, meron na kaming permit kasi may permit daw papunta sa Dabam. So, see you there sa aming Airbnb. Ito na ang nirentahan naming sasakyan sa Expedia. Nag-undawin na kami papunta ng Canmore para naman mag-check-in sa nirentahan naming Airbnb. At sa daan pa lang, mamamangha ka na talaga sa mga views at matataas na bundok at naghahaba ang daan dahil makikita ko lang makikita ko lang sa TikTok, ngayon nandito na ako. Nandito na kami ngayon sa Calgary pero yung Airbnb namin ay 3 p.m. pa, so napaaga kami ng alas 10 pa lang ngayon. At ang lamig pala dito, hindi kami prepared kasi akala namin summer na din dito. Yung Montreal kasi pwede ka nang maglakad-lakad ng naka-sleeveless lang kasi summer na doon. Dito, tingnan nyo naman yung background ko ay nag-yellow pa. Sobrang dami ng Pinoy dito. Nakita ko puro Pinoy yung nasa McDonald's. Tingnan nyo yung mga bundok, yellow pa. Tingnan nyo, parang Mount Everest. Dito sa kabila. Di ba? Kasi pagkakuha namin ng sasakyan mula sa nirentahan naming sa rent-a-car, ito yung sasakyan namin, Chevrolet. 2 hours din yung biyahe namin mula doon sa airport papunta dito. 2 hours din. Tsaka may time difference pala yung Montreal at saka Calgary, almost 2 hours. Kaya iba ng oras dito. Grabe. Tapos
almost 2 hours din yung biyahe namin from airport papunta dito sa mismong, kasi pupunta kami ng Banff. So explore namin tong bundok ng Calgary. Nagagahan lang muna kami dito sa McDonald's, ayan. So nandito na ako ngayon sa Lake Louise na nag-yellow pa rin yung, yung lake dito, yung bundok dito ay nag-yellow. Ayan, tingnan nyo naman. So, naka-reserve kami ng alas 3 dapat na pumunta dito sa Lake Louise kasi puno daw yung parking dito. So, may parking doon sa unahan, doon pala nila kinokontrol yung tao na papasok dito. Kung may sasakyan ka, iiwan lang daw yung sasakyan doon at kumuha ka ng ticket na may bus na maghatid sa iyo. Pero alas 3 o alas 4 pa yung reservation namin, pero alauna pa lang, so nabagot kami, nakipagsapalaran kami, pumunta kami dito. Meron naman palang slot na parking dito. Napakagulungan ng schedule nila kasi parang doon gusto nilang ipunin yung tao doon para kumuha ng ticket para sumakay sa bus nila, pero kami may sasakyan kami, dumiretso na kami dito, pero kumuha pa rin kami ng ticket para sa bus in case na wala talagang parking dito. Pero meron naman palang available parking, so nagkuha kami ng bus ticket, bayad yon. Pagdating namin dito, kumuha na lang din kami ng parking, bayad na ulit yon. Pero yung lake ngayon na Lake Louise ay nag-yellow yung lake. Tingnan nyo naman yung mga bundok ay nag-yellow din. So napakalamig, di ba? So ayun, maraming turista dito ngayon, maraming pagod na nga. pagod na nga ako. Parang wala nang gana ring mag-ikot-ikot dahil kahapon biyahe ng Montreal hanggang Calgary 4 hours yun. Kagabi nag-stay lang kami sa airport ng 12 to 7 PM. Wala nga ang tulog, mahirap matulog doon sa airport. So hanggang ngayon alas 2 na, pagod na nga ako. wala nang energy umikot-ikot pa. So mamaya after nitong Lake Louise, hanapin na namin yung Airbnb namin at makapagpahinga na. So see you sa Airbnb namin. Ito naman yung Airbnb na nirentahan namin dito sa Canmore. Pinili namin ito dahil sa gitna lang kami ng mga lugar na pupuntahan namin, since meron naman kaming sasakyan. Kung sa view lang, pagising mo ay tingnan nyo, mala Japan ang pig with icy mountain. Chupapito. Hello guys, this is our Airbnb here. Look at the view. Aloha! The view here is amazing. Amazing, beautiful, incredible. Look this one. Rabbit, conejo. Rabbit, conejo. Look at the view. Alo, mamacitas. Ito yung narintahan naming Airbnb. So ngayon lang ako nakapag umaga na dahil pagod na kami kagabi. So nagpahinga na lang. Pero hindi ako makita dito. Against the lights. So, papahera. tingnan nyo naman yung mga bahay dyan. Repera ko na papahera. Ito yung Airbnb na nirintahan namin for 3 days dito sa Canmore, Calgary. So tingnan nyo naman yung view namin dito. So kung pumasok kayo dyan, balcony kasi ito eh. Yan yung Chupapito, Guapito, Motsito. Motsot. Su crush de Philippines. Su crush mexicano. Dito siya natulog. Ahí vamos. Nataranta kami kagabi nito kasi hindi namin napansin nung pagpasok namin. Nung pinatay na yung ilaw, Estamos en el ritual. Nung pinatay na yung ilaw, akala namin may nasusunog. Yung pala chimney rin pala. Ay, nag-ano pala to yung... Normal lang pala yan. Tumawag pa kami sa may-ari ng Airbnb. Kasi may... No problem. No problem. Graba Víctor. Víctor. So, ito yung kusina. Víctor, come here. Ito yung isang kwarto. You marry. Víctor. Ata. Víctor.
Ang gulo eh. Hindi na. So kahapon sa Lake Louise lang kami nagpunta dahil pagod na ako, hindi na nga ako masyado nag-enjoy doon. So ngayon, papunta kami ng Bump Lake. Sa lake ng Bump kasi malapit lang yan dito sa aming apartment. So Assalamualaikum. Bump ang pinakahuli namin puntahan. So yun lang naman lang ipinunta namin. So nag-ready na kami dahil papunta kami ng Bump. Where is this one or? At ito naman ang Bump Lake na kung saan mapapansin ko dito na ang dami palang Pinoy dito sa Calgary. At sabi pa nga ng kasama ko, pangalawang Pilipinas daw kasi marami siyang nakikitang Pinoy. Kasi minsan sinasabihan ko din siya na ang Montreal ay puro Mexican. Anyway, medyo maganda ang klima ngayon at di gaanong malamig. Mamamangha ka na lang talaga sa view dito at ito na nga, itatry na namin ang kayak na kahit medyo mahal abay, sige lang para sa picture sa gitna ng lawa. At sabi pa nga ng crew na medyo bad luck daw last week kasi marami daw tumaob na bangka o kayak. Sa isip ko siguro dahil siguro magalaw ang mga nagbabangka para lang makakuha ng magandang anggulo sa picture. Pagkatapos naman namin pinuntahan na din namin ang downtown ng Bump at mapapansin naman natin dito na yung mga background na bundok ay medyo nagyiyelo na dati sa TikTok ko lang makikita. Dito sa Canada, talagang mamamangha ka na lang talaga na halos magkakatabi-tabi yung mga park dito. Talagang hindi lang basta-basta park, ginastusan na park. At dinayo din namin ang ranch na gusto sana namin i-try ang sumakay sa kabayo pero umatras kami dahil sa sobrang mahal ng bayad. At pinuntahan din namin ang Johnson Canyon na falls na sobrang layo din ang nilakad namin dahil last din na nga namin noon at pauwi na kami nung umaga habang may time pa kami, talagang dumaan pa kami doon sa Johnson Canyon na falls. Kaya naman after noon, nagmamadali na kaming pabalik ng airport at isauli na yung sasakyan. Actually, marami pa kaming mga park na napuntahan na medyo hindi ko na masyadong nakuhanan ng video at hindi ko na nga alam yung mga pangalan ng ibang park na yon. Basta kung ako ang tatanungin, worth it na worth it kung ikaw ay bibisita sa Calgary, Alberta. Sa The Bump pa lang at sa downtown, talagang sulit na ang pagpunta mo ng Calgary dahil talagang mag-i-enjoy ka sa view. Yun nga lang pagod at medyo magastos. Pero para sa akin, worth it. Barbecue muna kami ngayon gabi kasi yun yung aming hapunan. So, look at our views. Here, nag-iilo pa rin yung mountain. Barbecues. Magtatakos muna kami ngayon. Takos ngayong gabi. So, and last din na namin dito sa Bump Calgary, dito sa Canmore. So, nagbabarbecue kami ngayong gabi sa aming Airbnb na nirintahan. So, dahil bukas ay mag-check out na kami ng 11. So, meron pa kaming pupuntahan bukas ng umaga. Di ko alam kung saan, basta na lang puntahan na lang namin yung mga nasa Google na things to do in Calgary, di ba? Dito sa may Canmore. So, di pa namin alam kung ano pang pupuntahan. So, napuntahan na namin yung Lake Louise and yung Bump. Napuntahan na namin. At marami kaming napuntahan actually na hindi namin alam yung hindi ko na maalala yung mga pangalan, di ba? So bukas ay bibiyahe na kami papuntang Calgary para isauli itong sasakyan na nirentahan namin. So ayun yung Calgary adventure ko dito dahil nga bihira lang naman sa isang taon, di ba? So
babalik na kami ng Montreal. So, ayun. So, sana nag-enjoy kayo sa ating Calgary escapade. So, bon journey!